Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dalangin ko'y tanggapin mo, samyong handog na tulad ng insenso. Ang dila ng tao raw ay malubha pa sa matalas na espada. Maaaring sumugat, maaaring manakit, maaaring pumatay ng kapwa. Katulad daw ito ng isang maliit na apoy, ngunit kayang tupukin ang lahat sa mga salitang isinasaboy. Mga dilang sinungaling, matatalim ang pasaring. Mga salitang lumalason ng lihim mula sa madilim na damdamin. Sinasabi malayo sa katotohanan. Mga huwad na pangungusap, tulad ng punyal ang masasamang salita na sa puso ng kapwa ay tumatarak ng walang awa. Tulad ng mga palasong kumikitil, ang mga labing kamalian ang binibigkas na walang tigil. Maraming tao ang nais pag-usapan, buhay ng iba ay nais pakialaman. Pinagpipiestahan lalo pa nga ang mga kabiguan ng kapwang walang alam sapagkat mga matatabil na dila ay nag-uusap sa kanyang likuran. Masamang hilig na pagkwentuhan buhay ng iba ang araw-araw na ibig. Anuman ang narinig, kahit walang katibayang isasalig, agad-agad ikakalat na parabang malakas na agos ng tubig. Ano kaya ang dahilan? Bakit may mga taong nais palagi ang magsalita? Ang gusto namang sabihin, hindi ang buhay niya, kung hindi ang nangyayari sa iba. Ano ba ang mahihita? Ano ba ang mapapala? Itong ligaw na gawain, magdadala kaya ng ligaya? Pagmulat pa lamang ng mga mata sa umaga, hanggang sa dapit hapon kung kailan dilim ay dumarating na. Hindi mapigilan, hindi masawata. Parang baril na nag-aapoy, mga balang ligaw ang mga maling pagbabalita kung kani-kanino tumatama. Walang awang pagpatay sa pamamagitan ng mga balat kayong salita. Walang habag na pagdusta ang mga huwad na paratang ng makating dila. Hungkag na pagnanasa, umaalipin sa isang isip na walang bahala sa kabutihan at kabanalan ng buhay ng kanyang kapwa. Kaya ang salmong ating tinutukoy ngayon ay may lunas sa paglubog sa ganitong kumunoy. Ito ay isang nagmamakaawang panalangin na sa Diyos ay humihingi ng tulong upang pigilin. Mapanganib na dila, mga sumusugat na salita. Kaya't awit ay nagsabi at nagpanayam, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng tanod na ako'y hahadlangan. Nalalaman ng umaawit, panganib na taglay ng labing sumasambit, na ang mga pangungusap niya ay maaring dalhin siya sa kapahamakan o kaya naman ay sa langit. Kaya naman mga pananalita niya ay naging pananalangin. Katulad ng usok ng insenso, ang samyo ay pumapanhik sa langit tulad ng mamahaling pabango. Ang Panginoon ay nagagalak, sa haing humahalimuyak. Mga salitang totoo mula sa puso ng kanyang anak. Sinabi ni San Pablo, isang paalaala, kung tayo raw ay magsasalita, tiyaking wala tayong mapipinsala. Pagkus bawat titik na lumalabas sa ating dila ay magdudulot ng pagkakaisa, magbibigay liwanag sa ating kapwa. Si Jesus din ay bumigkas, lahat tayo ay binabalaan, lahat daw ng mga salitang walang basihan na ating binitiwan. Sa atin ay tutuusin pagdating ng araw kung kailan tayo ay huhukuman. Kaya naman mas mabuti, pag-ingatan ang lumalabas sa labi, ang nanggagaling sa kalooban at ating mga sinasabi, ang totoong sa atin ay nagpaparumi. Mas mabuting sa mga pagkakataong tayo ay natutuksong bumigkas ng mga salitang mali, magdili-dili, gagatin na lamang ang ating mga labi. Mas mabuti rin kung ibubukas man ang ating mga bibig, ang pag-usapan na lamang ay kung gaano kadakila ang may kapal na sa atin ay umiibig. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.